Samantala, pinaalalahanan na ng Supreme Court na maghinay-hinay sa pananalita itong kontrobersyal na judge na may hawak ngayon sa perjury case ni June Lozada. But it seems we would be hearing more from him. Here's Andrea Bautista for our story number 8. Hindi pa man nakaka-recover ang publiko sa kakaibang court order na pinalabas ni Judge Loredo, eto na naman at gumawa siya ng 2 pang sulat at pinadala dito sa Korte Suprema. Sa una, nagsorry si Judge dahil tinawag niyang lintik na itik at ginamitan pa ng G-word ang humaharas daw sa kanya. Sa pangalawa, binawi ni Judge ang kanyang application para sa Court of Appeals. Sa Supreme Court na lang daw siya mag-a-apply. Pero bago pa ito, sinabihan na siya ng korte na kailangan magpa-appoint muna siya sa RTC. Si Judge Loredo na yata ang natatanging judge na napapahamak dahil mahilig magbitiw ng kung ano-anong salita. Una siyang naging kontrobersyal dahil sa order na nagbabanta kay Mike Defensor na makakarma at mamalasin sa politika kung di nito iurong ang perjury case laban kay Lozada. Dahil dito, binantaan siya ni Justice Secretary Raul Gonzales. Bawal daw sa isang judge ang magkomento ng kung ano-ano. Pinaalalahanan din ng Supreme Court si Judge Loredo na dahan-dahan sa pananalita, pero hindi daw totoong may gag order sa kanya. Yung sinasabing gag order, hindi nangyari yun. If he was quoting me, then siguro he just misinterpreted my pronouncement. Pero hindi pa rin paawat si Judge. Inimbitahan niya ang Judicial and Bar Council, ang lupon na nagno-nominate sa mga justice na panoorin siya in action sa kaso ni Lozada. Nire-request din niya sa Malacanang ang assistant si Pacquiao bilang bagong na-appoint na Ambassador of Peace. Sa ganitong paraan daw, mapapatunayan ng palasyo na walang kinalaman si First Gentleman sa kaso ni Lozada. Kung madaming request si Loredo, may request din ng Supreme Court. Konting preno lang sana si Judge. Kredibilidad na daw kasi ng judiciary ang nakataya sa bawat buka ng kanyang bibig. Andrea Bautista, The Evening News.